Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tingnan natin kung ano yung mga energies ninyo surrounding this week. Yung first card ninyo is your current energy, which is Judgment. What to embrace. We have High Priestess. Ano yung dapat ninyong i-avoid? We have Two of Pentacles. Ano naman yung accomplishment ninyo, Sagittarius? We have Six of Pentacles. Ano yung mga blessings and opportunities, no, that might come your way? We have the World. Ano yung obstacle ni Sagittarius? We have Five of Cups. At ang advice ninyo, we have Queen of Swords. Ayan. So, yung theme ninyo for the week is Four of Pentacles. Ayan. So, parang merong imbalance dito, no, na maaring nangyayari sa inyong kaperahang aspeto. Kasi parang this is too tight naman, no? Maybe you're holding on too much to your wealth, holding on too tight sa inyong pera, 'di ba? Kasi ayan, sobrang nakaakap. So, maaaring ang iba sa inyo dito has a tendency din na parang mas yung bang lahat ng pera siguro, no, or mostly sa inyong kaperahan gusto ninyo yung sinisave nyo lang, no? As in, puro nakasave yung ganun. Yun ang preferred ninyo. Kaya, maaaring nako-compromise din dito yung mga financial obligations, diba? Parang nahihirapan siguro ang iba sa inyo na maglabas ng pera, no? Nanghihinayang, diba? Pero kung obligasyon din naman, so kailangan din talaga, diba? Pero yun nga, parang lang, may kahirapan lang, 'di ba? Ang pagtugon sa mga pangangailangan, yung gano'n, no? Kumbaga mabagal, no, yung dispense ng pera dito kasi parang 'yon, may panghihinayang, no? Kasi mas prefer ng iba sa inyo siguro na mag-save. So, dapat naman, 'di ba, na magkakaroon tayo ng savings. Dapat naman meron din tayong pera na dapat talaga panglagay naman sa obligasyon, mga financial obligations, mga bills, mga ganon, yung mga dapat bayaran, yung mga needs talaga. So, dapat may nakaalat din na pera, no, para doon sa mga na yon. May nakaalat na pera para doon sa mga na yon. Sa mga iba't ibang dapat na pagkagastusan, 'di ba? At saka yung savings din nga. Pero dapat yung kalma lang, yung dapat yung sakto lang, 'di ba? Yung hindi naman nako-compromise, no, yung mga obligasyon ninyo, yung ganon. So, yun ang panawagan dito. Yung current energy is Judgment. There is rebirth dito, no, Sagittarius. Merong rebirth, meron ditong pagbabago, meron ditong transformation na dapat na mangyari. Meron ditong desisyon na kailangan gawin kayo. And sa pagdedesisyon na ito, there is a need for you to think, 'di ba? Hindi lang twice, thrice. Dapat mas marami pa para na magkaroon kayo ng mas magandang desisyon, because whatever it is that you're going to make sa ngayon na desisyon, that's going to have a great impact sa buhay ninyo, hindi lang sa ngayon kundi pati na rin in for the long term, no? Matagal ang magiging epekto nito, kaya kailangan pag-isipan mabuti. Okay? So there may be a need for you to assess, 'di ba, yung sitwasyon before you make a decision. Kailangan na pag-isipan, meron din dito sigurong awakening for some of you, no? At maaaring makatulong yan na makapag-decision kayo ng mabuti. Alright? So, yung
dapat inyong embrace sa ngayon is the High Priestess. Lalong-lalo na, lalong-lalo na kailangan ninyo yan dito sa pagdedesisyon ninyo. Kasi, yung High Priestess energy is a reminder para sa inyo na makinig kayo sa inyong intuition. This is a reminder for you na kailangan mong makinig, kailangan mong mag-pay attention kayo sa mga intuitive messages, sa mga intuitive nudges. There is a need for you to do that. Para nang sa gayon, magabayan kayo ng divine universe. Alright? Para malagay ka sa, malagay sa tama, 'di ba? Ang mga sitwasyon, 'di ba? Ang mga desisyon na gagawin mo, yung ganon. So, ang dapat ninyong i-avoid? Ano dapat iwasan? We have the Two of Pentacles. Ayan. Kasi, Two of Pentacles is about multitasking, juggling too many things, at the same time. So, siguro, marami na kayong iniisip, marami din kayong ginagawa at the same time. So, baka fragmented ng isip ninyo, baka all over the place na, yung isip ninyo. Pwedeng ganun ang nangyayari dito. Kaya baka ma-overwhelm kayo sa ginagawa ninyo, and mas lalong magkaroon ng imbalance. 'Di ba? And when there is imbalance, in different areas, sa buhay ninyo, diyan magsisimula yung mas maraming problema, mas maraming difficult situation. So, mas marami pang mangyayaring problema dito. Kaya, this is a reminder para sa iyo na iwasan ninyo as much as possible yung magkaroon kayo ng sobrang daming bagay na pinagsasabay-sabay na kung lalo-lalo na kung hindi na ninyo naman mabibigyan ng 100% ng focus ninyo, 'di ba? Baka mag-create lang 'yan ng mas maraming problema, or mag-create lang 'yan ng mas marami pang difficulties sa inyo, 'di ba? Kaya as much as possible kung ano lang yung kaya, and at the same time dapat nabibigyan nyo pa rin ng panahon ang sarili ninyo, nakakapag self-care pa rin kayo, nakakapag self-love pa rin kayo. Yun ang mahalaga dito. Okay? So, ano yung accomplishment ninyo rito sa Sagittarius? We have 6 of Pentacles. Alright? Yung 6 of Pentacles, napakaganda. Kasi, there is a promise of prosperity. So, whatever it is that you need right now, lalong-lalo na pagdating sa kaparahang aspeto, that will be met. Money will come in. Maaaring yan ay galing sa tulong ng ibang tao. Pwedeng merong magpapaloan sa inyo. Pwedeng may magre-regalo. It could be a windfall. So, depende sa inyo yung sitwasyon. But definitely, kung ano yung kailangan ninyo, makukuha ninyo yan. Kaya, lalo-lalo na pagdating sa pera. So, yung blessing and opportunities na pwedeng dumating sa buhay ninyo ngayon is the world energy. Okay? The world is about accomplishment. This is about success. This is about tagumpay, tagumpay sa mga ginagawa ninyo. Trabaho, career, business, and gano'n. It could be anything. Pwede rin na ito. Meron kayong mga kontrata, yung mga gano'n na matatapos na, makukumpleto nyo na. Kaya meron na ditong financial reward. Kaya magkakaroon din kayo ng marami talagang pera kasi may financial reward itong success na makakamit ninyo. And pwede rin ang iba sa inyo rito is going to travel. Baka meron kayong mga bagong opportunity, worldly opportunities dito, na pwedeng mapupunta sa inyo. Maaari din na ang iba sa inyo dito magkakaroon ng bagong oportunidad. There could be new opportunities that might come your way. Kasi galing kayo sa success, meron mga natapos, merong mga ma-accomplish, meron kayong ma-achieve. Kaya ngayon, magkakaroon kayo ng bagong chapter. You are going to embrace new chapter in your life. You are going to embrace
new pwedeng bagong trabaho, pwedeng additional na trabaho, additional na or pa pwedeng bagong karera, 'di ba? Or mga bagong business ventures, no? So depende yan sa inyong sitwasyon, but there are new doors that are opening up for you. Yung obstacle or challenge ninyo sa ngayon is 5 of Cups. Kasi baka meron kayong mga panghihinayang, 'di ba? Meron kayong sadness, meron panghihinayang, merong mga missed opportunity siguro dito kaya sobra kayong nagsisisi, sobra kayong nanghihinayang, sobra kayong nalulungkot, no? So, yung challenge ninyo dito siguro on how you are going to move on from this energy, how you are going to get away, no, from this energy. Maaaring yun ang ninyo, yun ang challenge ninyo rito, no? So, but pag-isipan ninyong mabuti, okay? Pag-isipan ninyo mabuti. Kasi siguro naman, no, with the High Priestess energy dito, with the guidance of the divine, if you're going to listen to it, diba? It will be easier for you to get out of this negative energy. Kasi hindi kayo hahayaan ng divine universe na malugmok kayo sa sitwasyon na ito. Hindi kayo hahayaan ng universe na mag-stay kayo ng sobrang tagal dito sa pagiging malungkot, yung gano'n. And you will be enlightened. You will be sent intuitive messages and nudges, nagigising sa diwa ninyo, sa puso ninyo, para ma-realize ninyo, 'di ba? Na tanggapin na, 'di ba? Tanggapin na kung ano man yung mga bagay na nawala sa inyo, it's because it's not for you. Kung may mga na-miss kayong oportunidad, it's because it's not for you. Kasi kung para sa iyo yan, hindi ninyo yan mamimiss. Kung para sa inyo yan, sana ay nandiyan dyan, makukuha ninyo yan. Pero the fact na nawala sa inyo or hindi man dumating, 'di ba? It's simply because it's not meant for you, 'di ba? So sana ma-realize din ninyo 'yan one day, ma-realize niyo at maliwanagan ang inyong isipan. Okay? So that you'd be easy or it would be easier for you to move on from this energy and mag-focus na lang kayo sa kung ano ang meron kayo. Diyan na lang kayo mag-focus sa kung ano mga biyaya na dati nang natanggap ninyo, no? So, we also have the Queen of Swords. Ito naman yung advice sa inyo ng Spirit. Be honest with yourself. Okay? Maging honest ka sa inyong nararamdaman. Maging honest ka sa kung ano ang laman ng inyong isipan. Maging authentic ka. Okay? Be authentic sa sarili mo. Alright? Importante na maging authentic ka sa sarili mo para na even sa pakikipag-usap mo, pakikipag-deal with other people, magiging magiging authentic ka din, diba? So, good luck sa'yo. And kapag ikaw ay honest sa sarili mo, so for sure, you'd be able also to attract honest people towards you. So, what else? We have Scarab Beetle Spirit, magic works through you. Ayan, so there will be, beautiful realizations dito. Na mangyayari ito na magkakaroon kayo ng linaw, magkakaroon kayo ng excitement, magkakaroon kayo ng clarity, clear direction na where you're heading at maaano ninyo dito, mababago ng inyong sitwasyon. There will be magic, no, that will flow through you dito, no, at magiging maganda, maayos, magiging successful, no, ang period na ito. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.